lahat ay praise and thank the Lord na muli po tayong binigyan ng pagkakataon na mag-share ng kanyang salita sa araw na ito. At ang topic nga po natin ay about sa promises of God. Maraming pangako ang Diyos na nakasulat sa kanyang banal na kasulatan. At sa bawat pangako, nagbibigay siya ng katiyakan ng isang bagay ay magaganap o maisa sa katuparan. Hindi ito mababaw na pangako na madalas nating ginagawa. Kasi ganun tayo eh. Lahat tayo naka-experience ng pinangakuan pero napako. Pero kay Lord, lahat amen ang pangako. Ang mga pangako ng Diyos ay matibay at makatotohanan ng pangako sapagkat siya ay tapat. Yan ang pinaka anong katangian ng ating Panginoon, yung katapatan. Siya lang ang matapat, tayo hindi. Sabi nga sa Bilang 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anuman sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa katapatan at hindi pagbabago ng Diyos or immutability, hindi pagbabago. Hindi siya nagbabago. Hindi siya tulad ng tao na nagsisinungaling o nagbabago ng isip. Kapag siya ay nagsalita o nangako, tiyak na gagawin at tutuparin niya ito. Sabi sa James 1 verse 12, ito yung passage na sa bawat pagsubok, ang laging may pagpapala na ibinibigay ang ating Panginoon. Kasi yun ang pangako naman niya eh. Na sa bawat pagsubok na ating nararanasan, may pangako siyang ibinibigay sa atin. Ito yung sa James 1 verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kumbaga sa lahat ng pangako ng ating Panginoon, ito yung pinaka-inaasahan ng bawat mananampalataya at bawat umiibig sa ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kumbaga lahat naman ng pangako mainam eh, pero yung buhay na walang hanggan, yun ang pinaka-the best. Kaya yun ang ating reward pagka tayo ay nananatiling tapat sa ating Panginoon. Kasi kung tayo ay parang katulad ng isang timba, yung di ba yung tubig, pag yung timba hindi nakasahod sa tubig, hindi mo makakamtan yung pangako ng ating Panginoon kung tayo ay malayo sa Kanya. Kaya kailangan nating manatili sa presensya ng ating Panginoon. Kasi walang pagsubok na hindi natin mapapagtagumpayan pag tayo ay lalong lumayo sa Kanya. Kumbaga yung hindi natin mararanasan yung sabi niya na lahat ng I will never leave you nor forsake you, parang gano'n. Hindi niya tayo pababayaan kahit anong mga pagsubok ang ating maranasan, hindi niya tayo iiwanan. Basta manatili ka sa Kanya. Kapag may mga problema tayo nararanasan, huwag tayong mag-self-pity ba, na lalayo sa Kanya. Tapos, kumbaga pag lalo tayong malayo sa Kanya, lalong miserable yung ating buhay. Kaya ang encourage ko, manatili lang tayo sa presensya ng ating Panginoon upang yung pangako niya ay ating makamahal. Amen. Thank you. Alam po.